panig ng mundo. So bali yung topic natin for today sa tungkol pa rin sa mga requirements or tawag dito yung kailangan para pwede tayo mag-may-ari ng baril dito sa Pilipinas. May mga content na ako tungkol sa mga requirements at sa kung paano kumuha. So didiretso na tayo dun sa meron na tayong LTAP. So for example, meron na tayong LTAP. Pagka kumuha tayo ng LTAP is marami tayong pagpipilian. Meron yung sinasabing type 1, type 2, type 3, type 5, and meron pa siyang sinasabing other license. Yung other license naman is yung pagpipilian mo doon is yung sport shooter and gun collector. Hindi ko pa alam kung ano yung iba, basta yung sa atin dahil nag-shoot tayo, ang other license na kinuha lang natin is yung sport shooter. So dahil merong sport shooter yung ating other license, so allowed tayo bumili or magmay-ari ng 500 to 1,000 rounds of ammunition. Yun po yung pribilehiyo natin pagka yung ating LTAP is merong sport shooter na other license, and binabayaran po yun. Ang problema lang sa pribilehiyong yun, yung nagbayad ka na ng additional para doon sa sport shooter mo para pwede kang bumili ng 500 to 1,000 rounds of ammunition. Ang problema lang is hindi po sapat yun na permit upang makabili ka ng ammunition. So, pagka bumili ka ng ammunition sa gun store, bebentahan ka nila, pero kailangan mong kumuha ng PTT upang ito ay may tawag nitong travel mo or may transport mo. Yung PTT is eto yon. So napakagulo talaga guys, dahil meron ka ng other license at nagbayad ka ng tama doon para doon sa tawag nitong pribilehiyo na makabili ka ng 500 to 1,000 rounds of ammunition. And yung LTAP natin is, for example, kagaya nito na type 5. So sa pagkakaintindi ko, pag naka-type 5 ka, is pwede kang mag-own ng more than 10 na baril. So ibig sabihin, dahil ikaw ay naka-type 5, meron kang 10 baril na lang kunyari, and then meron kang other license, bawat unit mo ay pwedeng mabilhan ng 500 to 1,000 rounds of ammunition. Pero hindi mo magagawa yon kung hindi ka kukuha ng PTT pagkatapos mong bilhin yung ammunition sa gun store. Hindi mo maiuwi. So magbabayad at magbabayad ka pa rin ng PTT. So sa madaling salita, yung other license na nakalagay sa LTAP natin ay walang kwenta. Dagdag bayarin lang, pahirap lang sa atin na responsible gun. And para makapag-carry tayo ng baril, kailangan natin ng permit to carry or yung PTC-4 na sinasabi, permit to carry firearm outside of residence. So ang tanong, yung bang permit to carry natin ay sapat na permit upang makapagdala rin tayo ng ammunition? Hindi po sapat yun guys, sapagkat bawat permit to carry na ini-issue ng krami o ng PNP, ang nakalagay lang po doon is maximum of 50 rounds of ammunition. So kung lalabas ka ng bahay, kailangan huwag lalagpas sa 50 rounds ang daladala mong bala, dahil pagkalagpas ka ng isa doon, naging 51 at nabilang yun, kung halimbawa nasinta ka, may isang balang doon, automatic mayroon kang kaso paglabag sa Republic Act 10591. Meron ka kagad ng kasong illegal possession of yung tawag ito, firearm or explosive. Magkakaroon ka ng kaso yun. So useless talaga yung nakalagay na sport shooter, dahil
kailangan mo pang kumuha ng PTT. So, dahil sport shooter ka, syempre, lagi kang magpa-practice. Pag nasa bahay mo na yung bala mo, let's say nakabili ka ng 1,000 na lang or 500 to 1,000 rounds of ammunition, nung binili mo yon, kumuha ka ng PTT upang may mo sa bahay yon. So, sa mga susunod na araw, kailangan mo na naman mag-apply ng PTT pag pumunta ka sa shooting range at nang sa ganun, pwede mong ilabas sa bahay mo yung 500 to 1,000 rounds of ammunition papunta sa shooting range. Dahil ang PTT is kung nilabas mo yan sa bahay mo, kung galing sa bahay mo ang PTT na ibibigay sa iyo is ano lang, papunta at pabalik lang, vice versa lang. Pero pagka ang PTT na kinuha mo is bibili ka ng tawag nitong bala doon sa gun store, ang PTT na ibibigay sa iyo is one way lang, from gun store to house lang. Ganun po yung kaibahan ng PTT na mula sa bahay mo yung baril at saka mga ammunition is vice versa yung bibigay sa iyo. And hanggang doon lang kung saan yung nakalagay doon na area, kung halimbawa, from house to Bucor lang, and Bucor to house lang. Pag nilabas mo pa yun, dinala mo pa sa ibang lugar, nag-ikot-ikot ka pa, is violation na naman yun. So, ganun kahirap yung may-ari ng baril dito sa Pilipinas. So, meron kang LTAP, merong license to own na possess firearm, meron kang other license, kailangan mo pa rin ng PTT. Kung sa mga pang-araw-araw na lakad, kailangan mo ng PTC-4, which is yun yung sinasabi natin 50 rounds of ammunition lang ang pwede sa PTC. So kung pupunta ka ng shooting range, dinala mo yung baril mo para mag-shoot ka, 50 rounds lang yung pwede mong dalahin para mag-shoot. So kung nabitin ka, umuwi ka sa bahay mo, kumuha ka ulit ng 50 rounds, dalahin mo sa shooting range. And again, pag naubos, uwi ka na naman, kumuha ka ng 50 rounds. Yun po yung gusto nilang mangyari. Or pagka tinatamad ka naman, kapabalik-balik, pagdating mo sa shooting range, let's say kagaya sa Bucor, doon ka na bumili ng bala. Dahil meron naman silang binibentang bala doon. And doon mo lang ipuputok yun at hindi mo na siya pwedeng ilabas pagka nabili mo. Ang binayaran mo lang doon sa balang yun is yung bullet and yung gunpowder niya and yung primer. Yung basyo nun sa kanila pa rin yun. Kaso pagka doon ka bumili sa shooting range ng balang gagamitin mo, hindi mo siya may enjoy. Dahil minsan, hindi maganda yung timpla ng bala, hindi kagaya ng sarili mo yung patimpla mong bala, nagmamatch talaga doon sa baril mo yung bala. So, mag-enjoy ka sa paglalaro dahil alam mo yung flight ng bala mo is consistent, yung accuracy niya dahil nakatono sa baril mo. Pag sa shooting range ka kumuha, masisira lang ang laro mo, masisira ang araw mo dahil minsan, o karamihan talaga, ang balang nabibili dyan is hindi magmamatch. Swerte na lang talaga pag nagmatch sa baril mo yung balang na nabili mo. So, kung maglalaro ka at medyo seryosuhan yung paglalaro, so kailangan mo talagang kumuha ng PTT para lang makapagdala ka ng sarili mong bala. Ganun po kahirap ang magmay-ari ng baril dito. Hindi mo talaga siya may enjoy. Hindi kagaya sa US na sila naman yung kumbaga original na mga kumbaga malayong ano talaga, huli tayo sa kanila and then sa kanila lang naman tayo nagkaroon din ng tawag nitong idea para magkaroon ng baril. O sila naman talaga yung makauna-unahang nagkaroon ng mga ganyan, gumaya lang tayo. Pero sa US, kung bibili ka ng baril mo, basta nasa tamang gulang, bibentahan ka nila after ng makalipas siguro mga background check ka. Pagka pwede ka magbayari ng baril, bibigyan ka na nila ng baril and pwede ka mag-shoot. Kung meron kang sariling property doon na nagkakasukat yata ng 10 hectares, pwede ka mag-shoot doon sa sariling property. Dito sa atin, bawal. Ganun kahirap. And kahit ilang baril ang bili mo doon sa kanila, hindi din lang ako sigurado kung sa lahat ba ng state is ganun yung kanilang karapatan. Kasi sa US, karapatan nila, bawat mamamayan doon sa USA, may karapatan magbayari ng baril. Ayun.
kaya natin nalaman na pwedeng mag-shoot sa property kung may property ka is yung may napapanood tayo. Sir Jason, yung sa Jose Rizal Adventure, and meron siyang nabiling property, and then nagsushoot siya, and nag-hunt na rin siya pagka may time siyang mag-hunt. Hindi na siya pumunta doon hindi na siya magbabayad sa shooting range. Doon siya pumupunta sa kanyang property para mag-shoot, and nag-hunt din siya doon sa property niya. Ganon kaganda yung yung gun rights sa US. Hindi kagaya sa atin dito sa Pilipinas na pribilehiyo lang. So napakahirap, ang daming requirements talaga. And kailangan na from time to time nire-review mo talaga yung mga batas na nakapaloob sa 10591. So kailangan mo talaga siyang i-review para hindi ka magkamali. Pagka nagkamali, babawiin ng iyo ang iyong LTAP, lahat-lahat. So wala na, hindi ka nang nag-i-enjoy. Ang nag-i-enjoy na lang palagi dito sa atin is yung mga kriminal. Dahil kahit libu-libong bala ang bilihin ng mga yan. Mas maraming bala ang kriminal dito sa atin kumpara doon sa lisensyadong nagmamayari ng baril. For example na lang sa NPA. Tingnan niyo yung mga NPA na yan. May mga bandoler yan. Kung ilang daang bala ang dala niya. Kriminal yung mga yan. Terorista yung mga yan. Pero nagdadala sila ng baril ng hindi sangayon sa batas natin tayo. Siyempre, kriminal nga sila. Samantalang tayo na sumusunod sa batas. Gumastos tayo, nagbayad tayo para sa mga permit na yan, sa mga license na yan. Pero nililimitahan pa rin yung ating pribileyo. So yun guys, hanggang dito na lang. And, maraming salamat po sa inyo lahat. And, God bless po.